12 kulungan ng lambat para sa malalim na dagat. 2 malalaking bangkang bakal na may kambal na makina. Matitigas na ari-ari ang nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon. Ililipat namin ngayon ang lahat ng ito sa pangalan ng kuya mo. Ikalawa, alam naming hindi ito makatarungan para sa iyo. Pero talagang gipit ang pamilya ngayon. Wala kang tutol, hindi ba? Mahigit 10 milyong pisong ari-arian. Lahat ay ibibigay sa kuya mo. Kung ganoon, ano naman ang mapupunta sa akin? Ay, ang lumang bahay na iniwan ng lolo mo. At ang lumang bangkang tumatagas sa iyo na. Ituring mo na lang na ipinahiram muna sa iyo ng kuya mo ang malaking bahaging ito. Sandali lang, may sasabihin ako. Ang lumang bahay na iyon. Noong nabubuhay pa si lolo para sa pagpapagamot niya. Isinangla niya sa bangko at umutang ng 800,000. Tama, hindi ba? Kung gayon, ang ibig ninyong sabihin ay mahigit 10 milyon. Ang lahat ng ari-ari ang pwedeng pagkakitaan sa dagat. Lahat mapupunta sa kuya. Samantalang sa akin mapupunta ang 800,000 utang na maaaring lumampas sa takdang bayaran anumang oras. Ikalawa, paano mo nasisikmurang sabihin iyan? Parang sinasaksak mo ang puso ng tatay mo. Alam ni nanay na mula pagkabata, marunong kang umunawa at kayang magtiis. Pero ang pamilya natin, talagang nasa bingit na ng bangin ngayon. Sa susunod na buwan, ang kuya mo ay ikakasal sa anak ng may-ari ng Haifeng Seafood sa lungsod. Ang mayamang anak ng amo ng Haifeng Seafood. Ikakasal na siya. Ipinipilit talaga ng pamilya ng babae na magbigay ng 2 milyong cash bilang dote. Matagal nang ubos ang pera sa account natin. Ang bakal na bangka at mga kulungan. Kapag nahati pa sa dalawa ang mga iyon, ano ang ipagmamalaki ng kuya mo sa pagpasok niya sa isang mayamang pamilya? Kapag hindi niya natuloy ang kasal na ito, wala na talagang pag-asa ang pamilya natin. Ikalawa, tulungan mo naman ang pamilya. Sa 800,000 ito, gamitin mo ang talino mo. Unti-unti mong bayaran. Kaya namang mabawi iyan sa paghuli ng alimango. Tama, ikalawa. Tama ang sinabi ng nanay mo. Kapag naging manugang na may koneksyon sa Haifeng Seafood ang kuya mo, makikinabang at aangat ang buong angkan natin. Magkakadugo tayo, laman ng laman ang kamay natin. Wala ring magawa sina nanay at tatay mo. Kailangan mong isipin ang kapakanan ng lahat. Anong kalokohang kapakanan ng lahat ang sinasabi mo? Paano ninyo nagagawang sabihin iyan ng walang hiya? 3 araw pa lang mula nang mamatay si lolo. Sa salita, kunwari ay nagmamalasakit kayo sa matanda. Pero bigla ninyo siyang pinalayas ng walang dala. At pinatulog sa tumatagas na sirang bangka. Bukod pa roon, ipapasa ninyo sa kanya ang 800,000 masamang utang. Gamitin ang milyon-milyong ari-arian para maging manugang ng mayamang pamilya. Samantalang ang ikalawa, karapat-dapat lang palang itulak ninyo sa kamatayan. Tama ba? Galing iyan sa bahay ng tiya mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Usaping pampamilya ito. Hindi naman kasing sama ng sinasabi mo. Walang silbi ang kuya mo. Pabigat lang ako sa iyo. Kasalanan ko ito at humihingi ako ng tawad sa iyo. Pero maniwala ka sa isang salita ng kuya mo. Kapag naging vice presidente ako ng Haifeng Seafood, ang lahat ng pagkuha at paghahatid ng produkto ng kumpanya, ipagkakatiwala ko lahat sa iyo. Magkapatid tayo, butot balat. Buhay ko ang ipambabayad ko sa iyo balang araw. CJ, akin na ang lumang bahay at sirang bangka. Papasanin ko rin ang utang na 800,000. At iyon na ang huling bagay. Ito ang huling bagay na ginawa ko. Para sa pamilyang ito. At ito na ang pinakahuli. Mabuti kang kapatid. Alam mong inuuna ng kuya ang kapakanan ng lahat. Pero kahit magkapatid tayo, dapat patas ang usapan. Paghahati sa utang ng pamilya at mga ari-arian. Kasunduan sa patas na paghahati. Kailangan mong pirmahan ito ngayon kahit kamatayan ang kapalit. Mula ngayon, ang lumang bahay at ang sirang bangkang iyon, pati ang lahat ng kikitain nito, ay magiging pansarili kong pag-aari. Ang legal na sustento ni nanay at tatay. Otomatikong ibabawas ko bawat buwan ni 1 sentimo ay hindi ko kulangin. Pero sa hinaharap, si Lingyong ay mamumuhay ng marangya. O mamamali mo sa kalye. Hindi ko kailanman sasagipin ang pangarap niyang makapasok sa mayamang pamilya. Lauer, ano ba ang ginagawa mo? Bakit kailangan pang gumawa ng kasunduan ang isang pamilya? Napakawalang puso mo. At ipinaririnig mo pa ito sa napakaraming kamag-anak. Napakasakit mong magsalita. Tama siya, Lauer. Sinabi na ng kuya na tutulungan kanya balang araw. Bakit may dala kang lumang papel? Hindi ka ba nagtitiwala sa kuya mo? Tungkol lang naman iyon sa sirang bangkang kahoy. Sa tingin mo ba, pag-interesan pa iyon ng kuya? Kung minamaliit ninyo naman ito. Kung gayon, pumirma kayo. Noong pinag-uusapan ninyo ang paghahati ng ari-arian, hindi ninyo ako itinuring na kapamilya. Ngayong may kasunduan na, malinaw na ang lahat. Huwag kang magkalat ng gulo. Bakit kailangang maging ganito kalamig ang loob ng isang pamilya? Hindi ko pipirmahan ito. Kung hindi, magmumukha akong amang may kinikilingan. Hindi ako pipirma. Nanay, bukas na ang huling araw para bayaran ang 800,000. Utang na may sanglang ari-arian. Kung ngayong araw ay hindi mapipirmahan ang kasunduan sa paghahati ng utang,
Walang pupunta sa bangko para magpanibago ng pautang. At bukas, tuluyang lalampas sa takdang petsa ang utang na ito. Kapag lumampas ito sa takdang petsa, kaagad na ipi-freeze ng bangko ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng pamilyang Lin. Kasama kayo, pati ang bakal na barkong inihahanda ninyong ilipat sa kuya. At ang mga kulungan ng isda. Sa oras na iyon, lahat tayo ay ituturing na mga hindi nagbayad ng utang at ipasa sa ilalim sa sapilitang pagpapatupad. Kuya, hulaan mo. Ang mahusay at matalinong amo ng Haifeng Seafood. Ang mahusay at matalinong magiging biyanan. Kung bukas ay magsagawa sila ng investigasyon at matuklasan nilang ang magiging manugang na pinapangarap niya, ay maaaring kumpiskahan ng hukuman anumang oras at ipakasal ang anak niyang babae sa isang pobreng lubog sa utang at wala nang natira. Tatay, pumirma ka na agad. Hinding-hindi dapat malaman ng Haifeng Seafood ang bulok na utang na ito. Baka maapektuhan nito ang background check sa akin at tuluyang masira ang kasal na ito. Talagang tuso si Lauer. Sinulat niya ng malinaw, itim sa puti, para hindi siya makalimutan kapag umasenso na ang ilan. At biglang magkaila. Kapag may napala, sa Lauer naman tatakbo para maglinis ng kalat. Simula ngayon, mamumuhay ako ayon sa sarili kong kagustuhan. At tahakin ninyo ang sarili ninyong landas. Mula ngayon, mabuhay tayo ng kanya-kanya. At huwag nang manghimasok sa isa't isa. 12 oras na lang bago mag-alas 9 bukas ng umaga. Pagdating ng bangko para maglagay ng selyo ng pagsasara. Na lamang ang natitira. Wala tayong pambayad sa takdang petsa. Bukas, pati ako at ang bangka, sa lansangan na matutulog. Lindsay, nasisiraan ka na ba ng bait? Bukas ng umaga, darating ang mga taga-korte at bangko. Para kunin ang bahay. Hindi ka pa ba aalis agad? May gana ka pa talagang magkalkal ng aborito. Mga crab roll na bagong hango sa kawali. 2 beses kong pinirito sa mantika ng baboy. Kainin mo habang mainit. Grabe rin ang tapang ng nanay at tatay mo. Alam mo bang kinakalagkad mo ang bangka rito sa mababaw na tubig? Kasalukuyang hinihila ni kuya mo sina nanay at tatay. Papunta sa pinakamalaking seafood restaurant sa bayan. Para makipagkainan sa may-ari ng Haifeng Seafood. Para maayos ang engagement banquet sa susunod na buwan. Nagmamadali silang magpasikat sa kabilang pamilya. Nagbukas sila ng mamahaling alak. Pero itinuring kanilang basahan lang. Itinapon kanila. Ayos na ayos. Ayos daw pero kalokohan. Ito ang naipon ni Tia. Na 6,000 lihim na ipon. Makinig ka kay Tia. Huwag mo na ang sirang bahay na ito. Kunin mo ang perang ito. At sumakay ka ngayong gabi sa tren papuntang timog. Maghanap ka ng pabrika at magtago roon ng ilang taon. Itong bulok na utang na 800,000. Hindi mo pwedeng bayaran gamit ang buhay mo. Tia, ibalik mo ang pera. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo sa hapunan ngayong gabi. Mananatili ito sa puso ko. Alam ito ni nanay at tatay. Pero kapag nalaman ni nanay at tatay ang perang ito, makakarating sila bukas sa bahay mo. At gigibain ang bubong mo. Pero bukas ng umaga, ang bangko, ay puntahan ninyo ang lumang bahay ng alas 9 para manood ng palabas. Ang mga bagay na pagmamay-ari ko, ay hindi makukuha kahit ng pinakamakapangyarihang tao. Maniwala ka sa akin, bumalik ka na agad. May mali sa tunog. Hindi ito dagundong ng solidong kahoy, kundi alingaw mula sa isang hungkag na kahon. Tama nga. Sa ilalim ng makapal na waterproof rubber, ay may isang napakatagong siwang. Suot kamay ito ni Lolo. Lindsay. Ikaw ang pinakamasipag na anak ng pamilyang Lin. At ang batang may pinakamalaking paggalang sa dagat. Hindi bibigay ng dagat ang taong tapat. Buong buhay na nagpalutang-lutang si Lolo sa dagat. Hindi niya maaaring hindi makita ang pagiging makasarili ni Linyong at ang pagkiling ng inyong mga magulang. Paano niya iyon hindi mapapansin? Matagal na niyang alam na kapag siya ay namatay, si Linyong ay tiyak na aangkin sa mga bangkang bakal na nagkakahalaga ng 10 milyon. At sa mga kulungang lambat, matagal na niyang alam na aagawin ni Linyong ang mga bagay na pinakamahalaga sa paningin ng lahat. Kaya, sinadya niyang iwan ang bangkang mukhang tagas. Isang lumang bangkang kahoy na tila walang halaga. At itinago ang tunay na susi sa kayamanan. Sa loob ng bangkang ito, ako lamang ang handang magtiyagang linisin ang kilya nito. Akala ni Linyong ay nakapagkamkam na siya ng mahigit 10 milyon. Akala niya ang mga bangkang bakal at kulungang lambat ang pinakamalaking alas ng pamilyang Lin. Hindi niya alam na sa harap ng mapang ito
Ang kaunting ari-arian niya ay hindi man lang maituturing na halaga. Punong-puno ng nakatagong bahura ang bahura ng Gimen. Ang dalawang malaking bangkang bakal ni Linyong ay papunta roon para lamang mamatay. Pero para sa akin, at sa lumang bangkang kahoy na mababaw ang lubog sa tubig, ito ay likas na imbakan ng kayamanan. Sa pamilihan, matagal nang naglaho sa pamilihan ang mga ligaw na dambuhalang alimango. Nakatago ang lahat dito. 10 oras na lang bago ang takdang bayaran. Bukas na bukas, ipapakita ko sa mga magulang kong kampi sa panganay. At sa kuya kong nangangarap makapasok sa mayamang pamilya. Tingnan natin kung ano ang tunay na kahulugan ng biglaang pagbangon mula sa pagkakadapa. Kakaiba talaga ang magnetic field sa bahaging ito ng dagat. Kung ako si Kuya Linyong, ang dalawang barkong punong-puno ng elektronikong kagamitan. At may makakapal na bakal na katawan at makabagong radar. Kapag pumasok dito, matagal na sana silang naging bulag. Pero hindi ko kailangan ng radar. Nasa unahan na ang bahura ng Gimen. Sa malas na lugar na ito, kapag bumangga ang bakal na barko ng kuya, mabubutas at lulubog agad. Pero ang lumakong bangkang kahoy, magaan at maliksi na parang dahon. Iyan ang tiwala ko sa sarili. Puno sa kaliwang bahagi. (11.1) 11.1, 61. Mga koordinado ng ginto. Bukod pa sa nakatagong lihim na kompartimento ng kulungan na may mapa ng dagat na iniwan ni Lolo. May itinago pa siya sa ilalim ng silid ng makina ng bangkang ito. Baka sakaling kailanganin balang araw. Linyong, maghapon kayong umaasa sa ilalim na lambat. Pero hindi ninyo alam. Napaka-alerto ng mga ligaw na alimango sa malalim na dagat. Isang kislap lang ng metal. At matatakot na silang tumakas. Ngayon, tuturuan kita. Tingnan mo kung paano gumanti ang mga ninuno sa pamamagitan ng ibang paraan. Bawat pag-usad ng kamay ng orasan. 9 oras na lang bago kumpiskahin ang bangko bukas. Isang iglap na lang bago tuluyang mapunta sa bingit ng kamatayan ang lumang bahay. Oras na para hilahin ang mga kulungan. May laman at ito ang pinakamalaking huli ngayong araw. Mga ligaw na dambuhalang alimango. Puno ang unang kulungan. Sa mga mamahaling restoran sa lungsod, tinitimbang ang mga ito at ipinagbibili sa napakataas na halaga. Isang pambihirang delikasi. Mga pambihirang dambuhalang alimango na tunay na ligaw. Parang ginto silang buhay na walang katumbas ang presyo. Batay sa mabilis na pagtaya, mahigit 1,000 gin ang bigat ng mga ito. Ang opisyal ng pautang na naniningil ng utang. Kasama ang mababait na kamag-anak na may dalang payong para manood ng palabas. Mukhang sabik na sabik sila, Maaga pa lang ay naghihintay na sila roon. Kalahating oras na lang bago ang huling takdang oras ng 9:00. May kalahating oras pa. Kitang-kita ang pagkainip nila sa paghihintay. Tingnan mo ang malamig nilang tawa habang itinataboy ako palabas. Napakalinaw ng lahat. Kakalutang pa lang mula sa bahura ng Gimen. 123,000 gin ang ligaw at pambihirang dambuhalang alimango. Mapupunta sa pinakamataas na mag-aalo. Magsisimula na ang palabas. Ginoong Lin. Dumating na ang huling oras ng abiso. Kung hindi ninyo, may babayad ngayong araw ang unang hulog na 150,000. Ayon sa patakaran, ang bahay na isinangla ay agad naming tatatakan at kukumpiskahin. Ayan ang napala mo, bunso. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Hindi mo kayang pasanin ng mag-isa ang utang na 800,000. Pero ipinilit mong magpakatatag. Ngayon, ayan ang resulta. Wala ka nang matitirhan. Mawawala na ang bahay sa isang iglap. Paano ka na mabubuhay pagkatapos nito? Bunso, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa buhay mo. Buong magdamag kang nasa dagat. At ito lang ang ibinalik mong sirang kahon ng tubig.
Hindi mo man lang nabawi ang puhunan sa langis, ano? Tama na, huwag ka nang magpakatigas. Ako, ang kuya mo, sa susunod na buwan, ay formal nang magiging biyenan ng anak ng Haifeng Seafood. Magkakaroon na kami ng engagement. Pumunta ka sa departamento ng tauhan ng Haifeng. At banggitin mo ang pangalan ko. Ipapasok kita sa malamig na bodega. Magiging gwardiya ka sa lugar ng kargahan. Kahit magtrabaho ka lang ng 1 buwan, kikita ka ng 3,000. May pagkain at tirahan na. Mas mabuti na iyon kaysa palaboy ka sa kalsada, hindi ba? Nga, bunso. Sige na, magpasalamat ka sa kuya mo. Kahit mabali ang buto, nakakabit pa rin ang litid. Sa huli, kakailanganin mo pa rin ang kuya mo. Ang malaking punong ito. Iwan mo na sa sarili mo ang trabaho bilang gwardiya. Ikaw si Linzai. Ako nga. Dekalidad at tunay na ligaw. At lumaki pa sa malalim na bahagi ng dagat. Sobrang tigas at siksik ng laman. Linzai. Narinig kong puno pa ng kargamento ang bangka mo. Hindi bababa sa mahigit 500 kilo. Mga 600 kilo. Puro malalaki at buhay na alimango. Akin na ang buong kargamentong ito. Sa pamilihan, ang ganitong kalalaking ligaw na alimango ay matagal nang hindi nakikita. Babayaran kita ng 300,000 sa pinakamataas na presyo ng pakyawan. Ilipat ko agad ang bayad. Ipapatawag ko na ang refrigerated truck para kunin ang mga alimango. 300,000 sa isang paglalayag. Isang gabi lang sa lumang bangka, nakahuli siya ng 300,000. Sobra namang kakaiba nito. Magandang araw, Yin. Su. Matagal ko nang hinahangaan ang pangalan ninyo. Ako si Lin Yong. Ako ang magiging manugang ng may-ari ng Haifeng Seafood sa lungsod. Ang mapapangasawa ko ay anak ng may-ari ng Haifeng. Tungkol sa mga alimango namin, dahil nahuli sila ng nakababatang kapatid ko. Mas mabuting ipaubaya mo na sa akin ang pag-aasikaso. Sa hinaharap, maaari pang maging malalim ang pagtutulungan ng dalawang pamilya natin. Haifeng Seafood. Ang maliit na. Haifeng Seafood. Iyon bang umaasa sa mabilisang pagpapataba? Gumagamit ng industrial na pag-aalaga. At gumagawa ng murang pakain para sa mga alimango. Haifeng. Ang magiging manugang na galing sa murang produkto na iyon. May karapatan ka pang makipag-usap sa akin tungkol sa negosyo. Lumayas ka at huwag kang humarang habang kumukuha ako ng paninda. Ay, anak kong pinakamamahal. Alam ni nanay na talagang may kakayahan ka. Bunso, makinig ka kay nanay. Huwag na huwag mong ideposito sa bangko ang perang ito. Iyong mahigit 100,000. Maghirap ka na lang ulit bukas ng gabi. At manghuli sa dagat. Kailangan mong ilabas muna ang 300,000 na cash. At ibigay ito sa kuya mo. Para makatulong sa biglaang gasto sa seremonya ng kasal. Kapag nakapag-asawa na siya, hindi ka naman niya pababayaan, di ba? Tama, bunso. Kung kaya mong manghuli ng mga alimango, ano ba naman ang utang na 800,000? Ibigay mo muna ang 300,000 sa kuya mo para maisalba ang sitwasyon. Mas mahalaga ang kapakanan ng pamilya. Ibigay mo na para makatulong. Nanay, mga kamag-anak na mapagsamantala. Ang kasunduang ito ay kayo mismo ang lumagda. Malinaw na malinaw ang nakasulat dito. Ang kita mula sa lumang bahay at bangka ay pag-aari ko dahil ako ang nagpagod para kitain iyon. Ang 300,000 na ito ay pinaghirapan ko buong gabi sa bahura ng Gimen. Unahin kong bayaran ang utang sa bangko. Para mabuhay pa ako. Bumaba ka ulit at manghuli, ano bang mawawala? May talento ka naman sa paghahanap ng alimango. Napakadali palang kumita ng pera. Kuya, swerte nang ang nakabalik akong buhay. Hindi mo kayang isugal ang lumang bakal mong bangka. Bakit mo iniisip na walang halaga ang buhay ko? Kung gusto ninyong kunin ang 300,000, pumunta kayo at batiin siya. Maaari nang ipawalang bisa ang kasunduan ngayon. Sa inyo na ang 300,000. Ang 800,000 iyan ay masamang utang na malapit ng sumingil. Kayo ang sumagot nito. At ang 2 bakal na bangkang nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon. Pati lahat ng lambat at kagamitan. Ilipat ninyo sa pangalan ko. Handa ba kayo? Hindi pa nga naibibigay ang 2 milyong dote. Kung ipapasan ko pa ang 800,000 masamang utang. At ako mismo ang magdadala nito sa aking balikat. Kapag nalaman ito ng magiging biyenan niya, siguradong kakanselahin agad ang kasal sa Haifeng Seafood. Hindi maaari. Kapag napirmahan na ang kasunduan, napirmahan na iyon. Bayad na ang unang hulog. Itatabi ko ang natitira bilang puhunan sa operasyon. Hindi mo na maisasangla ang bahay na ito. Walang problema, Ginoong Lin. Babalik agad ako sa kumpanya. Aayusin ko agad ang proseso ng pagkuha sa inyong mga produkto. Suki-su, pumunta na tayo sa pantalan. Naghihintay sa iyo sa bangka ang magagandang paninda. Tara na.
Presko, 5,819. Presko, 5,619. Ikalawang anak. Pamangkin, patawad sa iyo. Hindi ko maibibenta sa iyo ang yelong ito ngayon. Masyadong mababa raw ang presyo ko para kay Tio Zhao. Dodoblehin ko ang bayad sa iyo. Hindi ito tungkol sa pera. Mabigat ang impluensya ni Tio. Kailangan ko pa ring panatilihin ang aking kapangyarihan. Kahit isang bloke lang ng yelo. Siya mismo ang pumunta para makiusap at ayusin ang pangunahing ruta ng benta. Nandoon din ang tatay at nanay mo at sila mismo ang nagsabi nito. Sabi nila, ginagawa nila ito para yumuko ka at sumuko. Ayaw kanilang bumalik sa dagat at ipagsapalaran ang buhay mo. Namamatay agad ang pagkaing dagat kapag umahon sa tubig. Kung walang dinurog na yelo, hindi ito mapapanatiling sariwa. Hindi rin mapapalitan ang mga lambat at kagamitan. Kapag nahuli na, magiging mabahong bulok na laman lang ang mga ito. Ang ginawa ni Linyong ay talagang pagputol sa kabuhayan mo. Talagang malupit ang ginamit niyang paraan. Ikalawang anak. Anak, bakit napakatigas ng ulo mo? Hinarangan ni kuya ang daan mo. Ginawa namin iyon para sa ikabubuti mo. Akala mo ba ganoon kadaling kumita ng 300,000 sa dagat? Akala mo ba napakadaling yun? Buhay ang itinaya ko roon. Tama ang sinabi ng nanay mo, ikalawang anak. May sandalan na ngayon ang kuya mo. Ang Haifeng Seafood. Kaya ba nating kalabanin ang mga iyon? Huwag ka nang makipagtalo sa kuya mo, pakinggan mo ako. Sundin mo ang sinabi ng tatay. Ilabas mo ang natitira mong 150,000. Pagsama-samahin natin ang pera ng buong pamilya. Bumili tayo ng regalo para kay kuya at sa amo niya. Magbigay tayo ng malaking regalo bilang kabayaran. Pamilya naman tayo. Walang sama ng loob na hindi kayang lumipas. Kay dakila talaga ng malasakit ng mga magulang. Pero hindi maikakaila ang tunay na pakay sa likod nito. Gusto ninyong baliin ang gulugod ko. Pinipilit ninyo akong ialay ang perang kakakuha ko pa lang at siyang nagligtas sa buhay ko. At buong kamay ko itong iharap sa inyo. Para ihanda ang daan ng panganay. Ikalawang anak. Ginagawa ito ni kuya para mas maaga kang mga ligaw na alimango. Walang kapital o suportang daan sa pagbebenta. Kahit isang bloke ng yelo, hindi mo mabibili. Ganito kalupit ang lipunan. Basta yumuko ka lang. Ang lokasyon ng dagat na pinamumugaran ng mga ligaw na alimango. Sabihin mo sa kuya mo. Ang natitirang 15 unit, ibigay mo kay kuya. Pumunta ka roon at mag-ayos ng operasyon. Pangako ni kuya. Sa hinaharap sa Haifeng Seafood. Tiyak na may lugar ka roon. Hindi ba mas mabuti ito kaysa mag-isa kang maglayag sakay ng sirang bangkang kahoy para mamatay? Kuya, iniisip mo ba na sa palusot mong mga alimango ay kaya mong kontrolin ng mag-isa ang buong karagatan? Ikalawang anak. Ganyan ka ba makipag-usap sa kuya mo? Tinuturuan ka ng kuya mo kung paano maging mabuting tao. Sige, tuturuan ko rin kayo ngayon. Kung ano ang tunay na lakas. Elma, Su, nasa bodega na ang mga alimango. Napakaganda ng kondisyon. Ang mga ligaw na produktong ito ay tiyak na magpapataas. Sa pangalan ng Yuhai Pavilion. Kailan mo maihahatid ang susunod na kargamento? Hindi na makapalaot. Ang magiging manugang ng Haifeng Seafood. Naglabas na sila ng utos sa buong bayan. Pinutol nila ang lahat ng supply kong yelo at lambat. Para sa bangkang kahoy na ito. Ngayon, kahit lubid na nilon ay hindi ko mabili. Pati sina nanay at tatay ay pinapayuhan akong yumuko sa pera. Haifeng Seafood. Ang negosyong umaasa sa pagtawad sa presyo. Isang biglang yumaman sa pagbebenta ng mabababang uri ng alimango. Tungkol naman sa suporta sa likod ng operasyon. Ako na ang sasagot sa lahat. Nasa lumang bahay ka ngayon. Bibigyan kita ng kalahating araw. Ikalawang anak, huwag kang magpaloko. Sa bayang ito, bukod sa Haifeng. Sino pa ang makakakuha ng ganoon karaming supply? Ang landas na pinilit piliin ni Linyong ay tiyak na patungo sa bangin. Pinili niya ang kasakiman. Kaya dapat niyang pagbayaran ang kanyang kasakiman. Samantala, nasa unahan ang landas ko. Ginoong Lin. Pinapunta kami ni Eme, Su para maghatid ng mga supply. Espesyal na cold chain. Talagang alam ni Eme, Su ang industriya. Ang mga espesyal na kagamitang pampalamig na ito. Tuyong yelo at preservative para sa malalim na dagat. Ang bayad pa lang sa paghatid nito ay kayang magpalugmok kay Linyong. Imported na makinang panghuli ng alimango. Ang halaga nito ay ilang dosenang ulit ng karaniwang lambat. Kasama na ang kagamitan at buong puhunan. Sa pagkakataong ito, talagang sumalpok si Linyong sa bakal na pader. Diyos ko! Magkano kaya ang ibinuhos na pera rito? Ang babaeng amo ng Yuhai Pavilion.
Nasisiraan na ba siya ng bait? Sa isang lalaking nagpapatakbo ng sirang bangkang kahoy, ay naglalabas siya ng ganitong kalaking puhunan. Talagang may kakayahan ang ikalawang anak. Ang mga kagamitang ito ay hindi man lang kayang ilabas ng Haifeng Seafood, tama ba? Linyong, paano ito naging posible? Bakit hindi pinansin ng pagbabawal ng iyong biyenan ang lahat ng ito? Ginamit na niya. Sa pananaw niya, ang isang matalino at nangungunang babaeng punong ehekutibo ay imposibleng pumasok sa negosyong malulugi. Ang paglalabas ni Suwan King ng ganitong kalaking puhunan para protektahan ako ay lalo lamang magpapatibay sa paniniwala niya. Nahawak ko ang isang yamang dagat na napakahalaga. Isang bundok ng ginto. Lindsay. Lindsay, handa na ba ang mga pabigat para sa dragon sa dagat? Napakataas ng kalidad ng malalaking alimango. Sa premium casting event sa susunod na buwan, tuluyan itong tatalunin ang mga espesyalidad ng ibang restauran. Kulang pa ako ng isang premium na matigas na putahe. Elma, Sue, may napakahuhusay ng yamang dagat sa bahaging ito ng dagat. Ilang dosenang milyang pandagat mula rito. May lugar na tinatawag na Hilongtan. Napaka-espesyal ang temperatura at kalagayan ng tubig doon. Nagtatago roon ang isang pangkat ng mga ligaw na king crab na tumitimbang ng mahigit 5 kilo bawat isa. Sapat na sapat ang halaga ng mga iyon. Tungkol sa kagamitan at puhunan, buong-buo ang suporta ko. Kailan tayo makakapalaot? Hindi pwede. Ang pulang dokumentong kakababalang kahapon. Sa katubigan ng Heilongtan. Dahil natuklasan ang napakalawak na bihirang buhay na bahura ng korales. Nasa pinakamataas na antas ito. Opisyal na itong itinalaga ng pamahalaan bilang bahura ng korales na may pinakamataas na antas ng pambihira. Isang zonang protektado para sa ekolohiya. Bawal mangisda roon. Mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng komersyal na pangingisda. Kung magnenegosyo tayo, dapat tayong sumunod sa batas. Hindi tayo maaaring tumawid sa hangganan para kumita ng mabilisang pera. Napakasarap na putahe na pambida sa hapag. Maghahanap ako ng legal na katubigan at doon ko kayo tutulungan. Mabuti at nag-iisip ka pa ng tama. Talagang hindi maaaring pakialaman ang zonang protektado. Hindi natin pagkakakitaan ang perang ito. Malinis ang reputasyon ng Yuhai Pavilion. Hindi namin hahayaang madumisan ang paglabag sa batas. Heilongtan, mga king crab. Heilongtan, ano ang ginagawa mo? Alam ko na nga. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay nakakulong ka sa kwarto. Ito pala ang tinitingnan mo. Naglalakas loob si Ame. So nagastusan ka ng napakaraming kagamitan. Ang hawak mo pala ay ang mapa ng dagat na iniwan ni Lolo. Ibaba mo ang mapa. Lumayas ka rito. Ilagay mo iyon. Bakit ko ibababa? Lindsay, napakalalim pala ng tinatago mo. Hawak mo ang hiyas na minana ng pamilya Lin. At gagamitin mo iyon para yumaman ng husto. Iniwan ito ni Lolo. Nakasaad dito ang minahan ng ginto. Bakit ikaw lang ang aangkin nito, huwag kang madamot? Ano ba ang ibig mong sabihin na napakalayo? Narinig ko kayong magkapatid na nagsisigawan sa loob ng bahay. Lindsay, ano na naman ang ginagawa mo? Bakit na naman kayo nag-aaway ng kuya mo? Tanungin ninyo ang mabuting anak ninyo. Palihim siyang pumasok sa kwarto ko. Ano ang tawag sa pagkuha ng gamit ko ng palihim? Ano ba ang ibig mong sabihin sa pagnanakaw? Nanay, tatay, tingnan ninyo kung ano ito. Kaya pala kumita si Lindsay ng 300,000 mula sa panghuli kagabi. Ngayon ay nakahanap na naman siya ng isang pugad ng mga king crab na pang pinakamataas na uri. At gusto pa niyang angkinin iyon nang hindi natin nalalaman. Lindsay, mali iyan. Napakahalagang bagay nito. Paano mo nagawang itago ito ng mag-isa? Malapit nang magpakasal ang kuya mo. Kailangan niya ngayon ng pera. Kailangan niyang patunayan sa Haifeng Seafood na kaya niyang panindigan ang sarili niya. Ibigay mo ang mapa sa kuya mo. Iyan ang tamang paggamit ng yaman para sa tamang layunin. Tatay, malinaw na malinaw ang nilagdaan nating kasunduan sa paghihiwalay. Lahat ng gamit sa lumang bahay na ito ay sarili kong ari-arian. Ginoong Lin, ninakaw mo ang lihim pangkalakalan ng iba. Maaari kitang i-report agad sa pulisya. Sige, i-report mo ako. Tumawag ka sa pulisya. Haha, Inge. Sue, akala mo ba sa bahaging ito ng dagat ay kaya mong kontrolin ang lahat? Narinig namin ang pag-uusap ninyo kanina sa bakuran. Narinig ko ang lahat. Pangalawa, nakikipagsabuatan ka sa babaeng ito para umarte. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? At ano naman ang sinasabi mong krimen laban sa ekolohiya? Gusto mo lang gumawa ng kasinungalingan para takutin at paalisin ako. At pagkatapos, kayong dalawa na ang palihim na huli sa mga lobster ito. Hatiin na natin ang pera. Kitang-kita kong binulag na ng kasakiman. Si Lin Yong. Ito na ang huli kong babala.
Linyong, maaari mong agawin ang mapa. Pero malinaw kong sinabi sa iyo. Ang mga koordinado ng Heilongtan. Hindi ka maaaring pumunta roon. Totoong may mga pambihirang lobster roon. Pero isa rin talaga itong bagong itinalaga ng bansa na protektadong bahura ng Corales. Isa itong reserbang ekolohikal na bawal galawin. Ang 2 dambuhalang barko mong bakal ay masyadong malalim ang kinakain na tubig. Kapag pumasok kayo, tiyak nasasadsad kayo sa bahura. At kung mangahas kang maghulog ng lambat doon, malubhang krimen laban sa kapaligiran iyon. Hindi na ito simpleng paglabag na may multa. Makukulong ka. Ibaba mo ang mapa. Huwag kang pumunta roon para mamatay. Ang sinabi ni Lindsay ay totoo. Kakababa lang kahapon ng opisyal na kautusang ito. Sino mang lalabag sa pulang linyang ito ay haharap sa mabigat na kaparusahan sa ilalim ng batas. Ha ha ha. Ang kulungan ang pulang linya. Pangalawa, talagang pinag-isipan mo pa ito ng mabuti, ano? Sinasabi ko sa inyong lahat. Sa karagatang ito, ang biyanan kong si Susan Zhao ang masusunod. Kapag nahuli ko ang mga dekalidad na lobster na ito, at ibinigay sa kanya bilang regalo sa kaarawan, siguradong matibay na ang pwesto ko sa Haifeng. At kung sakaling may ipinagbabawal na lugar man doon, maglalabas lang ng kaunting pera ang biyanan ko. Sino ang mga ngahas na mag-imbestiga sa akin? Anak, tatay, huwag mong pakinggan ang kalokohan nila. Naiinggit lang ang pangalawa. Yayaman na ako ng husto. Pangalawa, umupo ka na lang ng mabuti sa bahay at manood. Kayang-kaya ng mahigit 1,000 horsepower na barko ko. Kahit may bundok sa ilalim ng dagat. Araruhin ko ngayong gabi hanggang maging patag. Pangalawa, tigilan mo ang pananakot at pagpapakalat ng sindak. Isinusumpa mo ang kuya mo. Yong, umalis ka na. Naghanda ng hapunan si nanay para sa iyo. Kumain ka ng mabuti para magkaroon ka ng lakas na pumalaot at kumita ng malaking pera. Nabalaan mo na siya. Pero sa ganito kayabang at kamangmang na ugali niya, pati langit ay kaya niyang butasin. Mahirap pagsabihan ang ayaw makinig. Hayop na iyan. Hindi ko lang sinabi sa kanya ang panganib ng pagsadsad sa bahura. Ipinaliwanag ko rin ang pinakahangganan ng batas. Nang buong linaw sa harap niya. Pero pinili pa rin niyang idiin ang silinyador hanggang dulo. Ngayong gabi ang mapa ng Heilongtan. Ang mismong maglilibing sa lahat ng pangarap niyang yumaman. Sa tulong ng kumpletong mapa ng ekolohiya at ilalim ng dagat na nasa isip ko, malaya akong makakagalaw sa ganitong masalimuot na bahura sa dilim. Parang nasa sarili kong bakuran. Nagpalit ng frequency. Iyan ang boses ni Kuya Linyong. Ang internal na frequency ng komunikasyon ng kanilang pangkat. Mag-focus kayong lahat. I maximize ang radar. I full volume ang sonar. Papasok na tayo sa karagatan ng Heilongtan. I full volume ang sonar. Nasa mismong unahan ang mga koordinado. Pagdating lang natin sa lugar, maghahagis agad ako ng lambat. Ang makahuli ng pinakamarami ngayong gabi. Pagbalik sa daungan, ako mismo ang maglalabas ng pera. Bibigyan ko ang bawat isa ng gantimpalang 100,000. Napakamapagbigay talaga ni Boss Lin. Masarap kumayod kasama si Boss Lin. Kuya, akala mo talaga, kayang sakupin ng lakas ng loob mo ang buong dagat. Sulok ng malakas na agos. Sulok ng agos. 3, 15, opisyal nang humuhupa ang tubig sa Heilongtan. May buhay na bahura ng korales sa ilalim ng tubig. Malapit na itong lumitaw. Linyong. Linyong. Akala mo ba makakalaban ng 2 bulag mong barkong bakal? Ang pagbubukas ng tiyan ng dagat. May mali kay Boss Lin. Ang panukat ng lalim dito ay biglang nagwawala ang mga datos. Kanina, 20 metro ang lalim ng tubig. Ngayon, 15 metro na lang. Sa ilalim ng bahaging ito ng dagat, may mabilis na umaangat na bagay. May mabilis na umaangat na bagay. Bakit ka nagpapanik? Panghihimasok lang iyon ng agos ng dagat. Huwag mong pakinggan ang walang kwentang kapatid kong iyon. Mga kwentong imbento lang yan sa bakuran. Matagal nang nagsuri rito ang mga eksperto ng Haifeng Seafood. Puro malambot na putik at buhangin ang ilalim ng dagat na ito. Itulak mo ng buong bilis. Nasa unahan lang, 2 milyang pandagat ang koordinado. Nandoon ang pinakamamahaling batik-batik na ulang. Pero ayon sa sonar ni Boss Lin, napakatigas ng balik etyo mula sa ilalim. Tiyak na hindi iyon putik o buhangin. Ituloy mo pa ang pagmamanyobra. Mapanganib na kapag umabot sa guhit ng tubig. Dito na tayo, kailangan nating agad na bumalik. Kalokohan, lumabas ako rito buong gabi. Kung wala tayong maiuwi. Bukas. Ano ang ipanghahandog ko sa biyanan ko sa kaarawan niya? Ano ang ipantataya ko sa 2 milyong dote? Ako ang naglabas ng pera. Kaya makinig ka sa akin at sumugod ka. Malapit na tayo. Masyadong mabilis ang pagtulak ni Boss Lin. Sumadsad tayo. Naipit ang ilalim ng barko sa malawak na bahura.
Nakakiling ng 15 degree ang kanang bahagi. Pumapasok na ang tubig sa ilalim na bahagi ng barko. Kailangan nating agad tumawag ng saklolo. Kung hindi, itutulak tayo ng tubig hanggang sa ilalim. At mabibiyak ang katawan ng barko. Dahil mawawalan ito ng lutang. Hindi tayo pwedeng tumawag ng saklolo. Talagang bawal tayong tumawag. Kapag tumawag tayo ng saklolo, bukod sa napakalaking bayad sa pagsagip, mas nakamamatay pa rito. Malalaman ng buong bayan. Kabilang ang magiging biyanan niya mula sa Haifeng Seafood. Ang lahat ng tao ay malalaman na pumasok siya sa ipinagbabawal na zona. Lantad na ang lahat. Guguho ang pangarap niyang makapasok sa marangyang pamilya. Ngayong gabi, lahat ng iyon ay madudurog ng walang matitira. Lulubog na ang barko ni Boslin. Buhay natin ang nakataya. Hindi ako papayag. Hindi ako uwi ng ganito na lang. Nasa ilalim lang ng barko ang mga ulang. Dahil sumadsad na tayo at hindi makaalis, gamitin natin ang winch. Ihulog ang 2 mabibigat na lambat pang ilalim mula sa hulihan ng barko. Ibagsak ninyo lahat. Nababaliw ka na ba, Boslin? Puro matitigas na bato ang nasa ilalim. Malamang, iyon ang sinasabi ng kapatid mo. Ang sonang protektado. Ibinababa ang mabigat na lambat pang ilalim. Mabigat na krimen laban sa kalikasan ang pwedeng ikulong dito. Isumpa ang krimeng iyan laban sa kalikasan. Ako ang sasagot kapag may nangyari. Ang magiging biyanan ko ay chairman ng Haifeng Seafood. Sa lugar na ito, wala siyang problemang hindi kayang ayusin. Ihulog ninyo ang lambat. 2303 lokasyon ng ulang. 2305. Hindi pwede, talagang hindi na pwedeng hilahin pa. Kapag ipinagpatuloy ninyo, mawawasak ang buong bahura ng Corales. Naipaliwanag ko na sa kanya ang lahat ng panganib. Siya mismo ang pumili ng landas na ito tungo sa kapahamakan. Tumatawag ako sa pinagsanib na sentro ng Command ng Pangisdaan at Bantay Dagat. Ako si Lindsay, isang mamamayang sumusunod sa batas. Nais kong magsampa ng ulat gamit ang tunay kong pangalan. Mga koordinado sa karagatan ng Heilongtan. May 2 malalaking barkong bakal na humihila ng lambat. Nagsasagawa sila ng iligal na operasyon. Ang mga barkong ito ay binabaliwala ang bagong itinalaga ng bansa na protektadong zona ng bahura ng Corales. Ang pulang linya para sa ekolohiya. At ang utos na nagbabawal sa mga aktibidad sa protektadong lugar. Kasalukuyan nilang sa pilitang ginagamit. Ang mabigat na lambat pang ilalim na hayagang ipinagbabawal. Upang magsagawa ng marahas na pangingisda. May 180 buhay na bahura ng Corales na kanilang sinisira. Nagdudulot ito ng patuloy at mapaminsalang pagkasira. Bukod dito, malubha ng sumadsad ang mga barko. At may malaking panganib sa kaligtasan ng mga sakay. Pakiusap, agad magpadala ng mga nagpapatupad ng batas. Sa unahan, huminto ang mga barkong sumadsad. Patayin agad ang mga makina. Itigil ang lahat ng operasyon ng winch at angkla. Lahat ay magtipon sa kubyerta para sa inspeksyon. Barkong Haijian. Unahin ang pagsagip sa mga tao, unahin ang mga tao. Ang lahat ng walang suot na salbabida. Hilahin sila papunta sa ligtas na bahagi. Kontrolin ang panimbang sa kanang unahan. Gamitin ang datos ng radar para mahanap ang nabigasyon. Ang hidroliko at makinarya sa likurang kubyerta. Putulin ninyo agad ang kuryente. Mga pinuno, huwag kayong magkamali ng akala. Talagang isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Naligaw lang kami kagabi. Hindi sinasadyang tumama kami sa bahura. Mga pinuno, pakiusap, palampasin muna ninyo ito. Tulungan ninyo kaming magpatawag ng panghila. Palampasin muna. Paano kayo naligaw? At napadpad pa sa isang pambihirang bahura ng Corales. Ibinababa ang lambat pang ilalim sa mismong gitna ng zonang protektado sa ekolohiya. Ibinababa ang mabigat na lambat pang ilalim sa mismong gitna ng zonang protektado sa ekolohiya. Mismong gitna ng zonang protektado sa ekolohiya. Ibinababa ang lambat pang ilalim. Naligaw sila. Kailangan pa nilang ibaba ang mabigat na lambat pang ilalim. Upang magsagawa ng ilegal na pagkalagkad sa ilalim ng dagat. Alam ba ninyo kung ano ang kinakalagkad ninyo sa ilalim ng dagat? Iyon ang napakahalaga sa bansa na buhay na bahura ng Corales. Sa isang bagsak ng lambat mo, sinisira mo ang ekolohiyang ilang daang taon nang nabubuhay. Pinuno, wag muna kayong magalit. Naunawaan ko at inaamin ko ang mga patakaran. Kahit gaano kalaki ang multa, babayaran ko. Sa totoo lang, hindi ko kayo niloloko. Ang magiging biyanan ko ay chairman ng Haifeng Seafood sa lungsod. Sa lugar na ito,
Lahat ay yumuyuko sa amin kapag nagkikita. Bigyan ninyo ng kaunting konsiderasyon ang magiging biyenan ko. Tungkol sa nangyari ngayon. Tumahimik ka. Kahit ang hari ng langit ang dumating ngayon. Nilabag mo ang batas laban sa krimen sa kalikasan. Kaya papasok ka pa rin sa kulungan at magmumukmok roon. Itago mo na ang maruming balak mo. Huwag mong dungisan ito. Isuot mo ang unipormeng ito at sumama ka. Hindi ninyo ako pwedeng hulihin. Ikakasal na ako sa susunod na buwan. Hindi ako pwedeng makulong. Nakikiusap ako, pakawalan ninyo ako. Hindi ko alam na protektadong lugar pala ito. Aahon na ako ng lambat, aahon na ako agad. Huli na para umurong. Nahuli ang tao at nakumpiska ang mga ebidensya. Dalhin siya. Isang ligayang itinayo sa ibabaw ng sukdulang kasakiman. Tumawag ng pulis. Isang mabagsik na pagpapatupad ng batas. Wasakin ito ng lubusan. Kuya. May kapalit ang pagtawid sa hangganan. Alam ko. Kapag ang napakasabog na balitang ito ay makarating sa Pampang, ang mapagkunwaring pagmamahal ng pamilya Lin ay haharap sa pinakamalupit na pagsingil ng karma. Pinaghihinala ang malubhang sumira sa mga bahura sa Coral Reef Ecological Protection Zone. Dahil sa sadyang panghuli sa panahon ng pangingitlob, gumamit siya ng ipinagbabawal na lambat para sa pagkaladkad sa ilalim. Ilegal na gumamit ng ipinagbabawal na lambat para sa pagkaladkad sa ilalim. Gumamit siya ng ipinagbabawal na lambat para sa mapaminsalang panghuli, kaya nagsagawa ng investigasyon at inaresto siya. Ilegal na gumamit ng ipinagbabawal na lambat para sa pagkaladkad sa ilalim. Hindi na ito simpleng paglabag sa regulasyon. Isa itong napakaseryosong kasong kriminal. Naglabas ng agarang abiso ang tanggapan ng pangistaan. Si Lin Yong ay nahatulan at agad na inaresto. Nakumpiska rin ang dalawang sasakyang bakal na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang dalawang sasakyang bakal na nagkakahalaga ng 10 milyon ay agad na kinumpiska. Ang mga ebidensya ng ilegal na pangingisda ay nakumpiska rin sa mismong lugar. Ang mga ipinagbabawal na kagamitan ay nakumpiska rin agad. Hindi siya makapagtago kahit saan. Agad siyang inaresto at ikinulong. Pati ang mga barkong nagkakahalaga ng 10 milyon kinumpiska. Hindi lamang mahabang pagkakakulong ang naghihintay sa kanya. May napakalaking multa rin para sa pagpapanumbalik ng ekosistema ng dagat. Ayon sa batas, babayaran niya ang napakalaking multang gagamitin sa pagpapanumbalik ng ekosistema ng dagat. Mabigat na multa ayon sa batas. Magbayad ka ng multa. Don Su, biyenan. Sa wakas, dumating din kayo. Biktima lang ng paratang ang anak ninyo. Ginawa niya iyon para maghanda ng regalo para sa kaarawan ninyo. Kaya siya nagsapanganib. Malawak ang koneksyon ninyo sa lungsod. Nakikiusap ako sa inyo. Gumastos kayo at ilabas ninyo ang anak ninyo. Lumayas ka, sino ang nagsabing biyenan mo ako? Nalulunod na ba ang utak ng pamilya Lin? Nangahas kayong pumasok sa red line ng Protected Ecological Zone. Gumamit pa kayo ng heavy bottom troll. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Ginawa ninyong panangga ang Haifeng Seafood. Nagpunta ako ngayon para ipaalam sa inyo ang isang bagay. Walang bisa na ang kasalang ito. Imposibleng ipakasal ang anak kong babae sa isang kriminal na sumisira sa kapaligiran. Isang kriminal na may record. Mula ngayon, kapag nangahas kayong pamilya Lin na sa labas, ay gamitin ang pangalan ng Haifeng Seafood para manlin lang at manloko. Sisiguraduhin kong ang buong pamilya ninyo sa bayan ay wala nang makain. Tara na tayo. Ito ang kapalaran ng taong inilantad ang lahat ng baraha at isinugal ang lahat sa isang mayamang pamilya. Tatay, pakiusap. Tatay, tulungan ninyo ako. Linzai, naghihintay sa iyo ang Yuhai Pavilion para sa magagandang huli. Huwag kang mag-alala. Malinis na daan lang ang tatahakin natin ngayon. Sabi ng lolo, hindi pinapabayaan ng dagat ang mga gumagalang dito. Mula ngayon, hindi na ako aasa sa awa ng iba. At hindi rin ako mang-aagaw sa hindi akin. Akin ang dagat na ito. Ako mismo ang kikilos.